Hello, Kengaw! Ako si Miss Clark. At ako naman si Sir Jay. And welcome po ulit sa Bangungot Diaries. Kengaw, bago pala natin simulan tong kwento natin ngayon, please, meron lang akong request sa inyo na pakishare naman tong video na to and pakilike naman para umabot to sa lahat ng ating mga kaenggaw and para masipos siya ni YouTube sa lahat ng ating mga kaenggaw. Kaya naman, Clark, huwag natin patagalin pa. Sabay-sabay na nating pakinggan at alamin ang ating kwentong aswang for today. Mapagpalang araw sa lahat ng mga nakikinig sa channel na ito. Pati na rin po sa inyo, Miss Clark at Sir Jay. Ang kwentong ibabahagi ko, isang karanasan ko mahigit isang dekada na ang nakalipas. Panahon yun na wala pang kuryente sa mga bulubunduking lugar. Kaya naman naglagay ng poste ang mga namumuno sa bayan. At sa lugar na yun namin, nakatagpo ng isang kakaibang aswang. Isinulat ng anak ko ang kwentong ito dahil hindi ako sanay magsulat. At upang lubos na maunawaan ng lahat. Ako po si Lando. At ito ang aking kwento. Manong, iba talaga kapag mayaman, no? Kaya mo nang tumira sa bundok, kaya mo pa magpakabit ng kuryente kahit gaano kalaking gastusin. Abay, syempre naman. Pero yan, Lando eh. Kapag marami kang ganon, magagawa mo lahat ng halos kaya mong gawin. Walang makakapigil sa'yo basta't kaya mong ilabas yung pera. Pero, Manong, Lando, hindi kaya delikado yung lugar na yun? Bundok kasi liblib pa. Tapos hindi naman ganun karami yung bahay doon. Paano naman naging delikado doon, Jobel? Kung delikado talaga doon, bakit may nakatira pa rin? Oo nga naman, Jobel. Ba't mo naman naisip yun? Wala lang. Ganun lang talaga yung bilin sa akin ng nanay ko eh. Mag-ingat daw ako doon kasi delikado daw sa bundok. Kapag maliit daw yung lugar, kakaunti yung tao, baka daw marami aswang. Alam niyo naman yun, di ba? Ay, nako. Yung mga kwento na yan, matagal na yan eh. Ako, sa edad kong to, kahit yung bata pa ako, may mga nakapagpatunay na rin sa mga kwento tungkol sa aswang. May mga nakwentuhan din ako na nagsabi na nabiktima sila. Pero puro kwento na lang yun eh. Kaya ako nga, tumira man ako sa bundok ng matagal pero hindi pa ako nakakakita na aswang na yan. Yung manananggal tsaka yung tiktik. Napakasikat ng kwento tungkol sa mga yun dati. Pero wala talaga ako nakikita. Pero naniniwala naman ako na merong ganon. Ang ibig ko lang sabihin, may takot din sila. Kaya hindi sila basta-basta nagpapakita kung kani-kanino. Paano naman, Manong, kung magpakita sila? Di mas lalo natin mapapatunayan na totoo sila. Kung sa bagay, ako rin, nung bata pa ako, sabi ng lolo ko, may aswang daw sa bandang kawayanan eh. May kalabaw daw siya dati. Pero nang ilawan niya, nakita naman niya yung kalabaw. Kaya ang ginawa niya, kumuha siya ng baril. Yung mahabang baril ha. Pinaputokan niya yung bandang kawayanan. Tapos maya-maya, wala na daw dun yung kalabaw. Pero nung kinakwento niya sa akin yun, at sinasabi niyang may kalabaw daw sa kawayanan, wala naman akong nakitang ganun eh. Pero sabi niya, nandun daw talaga. Kasi naman, hindi talaga sila basta-basta nagpapakita. Hindi lahat ng tao nakakakita ng ganun. May mga taong pinipili nila magpakita. May mga tao rin na kahit anong gawin nila, kahit sadya nilang mahanap o makakita ng aswang, wala talaga. Hindi pa rin sila makakakita. Kumbaga, nasa ano mo rin yan eh. Nasa kahinaan mo pagdating sa espiritual na bagay. Kapag malakas ka, hindi ka basta-basta makakakita ng ganon. Pero kapag mahina naman yung ganon mo, mas madalas ka makakakita. Manong, anong ganun po? Yun dungan. Basta, mahirap kasi paliwanag eh. Parte kasi yan ng espiritual na bagay. Sabi ko nga kanina, hindi ba? Lahat tayo may ganon. Hindi ko na mapaliwanag talaga eh. Basta, sa madaling salita, siguro yung pagiging lapitin mo sa kababalagan, ganon. Naintindihan ko ang tinutukoy ni Manong Nanding. Dungan nga ang tawag doon, kahit mahirap ipaliwanag. Marahil alam na yon ng mga taga-probinsya. Mataas at liblib ang bundok na pinuntahan namin, na may malawak na barangay at magkakahiwalay na bahay. At karamihan doon ay kubo. Napapalibutan ito ng mga gulayan, maisan at palayan, pati na rin mga alagang kalabaw, baka at kabayo.
At sa lugar na yon, nakatayo ang malaking bahay ni na Ma'am Glenda at Sir Julio na may pinakamalawak na lupain at taniman ng mais. Madali lang naman makita yung bahay nila eh. Ito lang din kasi yung pinakamalaki dito. Kaya nga po buti na lang medyo maayos din yung daan dito. Oo, kasi sinadya talaga nilang ayusin to. Yung daan mula dito hanggang doon, tignan nyo, halatang pinagawa talaga. Pero tignan nyo yung bandang ibaba, babangin. May bahay pala doon, kaso maliit lang. Oh, mukhang matanda na yung nakatira doon ayun merong matandang babae. Oo nga, tsaka may bata rin Oh, halina kayo. Punta na tayo dun sa malaking bahay. Tara po, mukhang na rin din yung sasakyan natin ayun meron na rin lumabas. Oo nga, tara na, lapitan natin. Nauna nga si Manong Narding, habang kaming dalawa ni Jubel, sunod lang sa likuran niya. Pagbukas ng gate ng malaking bahay na halatang katatapos lang din gawin ay lumabas ang isang ginang. At kung hindi ako nagkakamali, siya si Ma'am Glenda. Magandang araw po, ma'am. Kami po yung magkakabit ng kuryente dito sa bahay ninyo. Ay nako, mabuti naman at dumating kayo bago lumakas ang buhos ng ulan. Ay, oo nga pala. Parang uulan nga Biglang dumilim lang yan. Mukhang umuulan na kasi sa ibang lugar Mainit dito kanina. Baka dito naman yung susunod. Halina, pasok na kayo. Yung sasakyan nyo pala, nasaan? Pwede nyo namang ipasok yun dito. Aabot naman yun at malawak naman ang daan Nako, iniwan na po namin doon banda kasi baka hindi pwedeng pumasok dito Hindi namin alam na malawak pala yung daan. Manong, kukunin ko na po ba? Oo, ihukunin mo na. Kasi nandito lang naman yung poste Ayan dyan nyo lang naman ikakabit, di ba? Mas mabuti nang malapit para hindi na kayo mahirapan. Jobel, sige, kunin mo na. Halina kayo sa loob. Naghanda ako ng pagkain para sa inyo. Nako, ma'am, nagkabala pa talaga kayo. Pero maraming salamat po iba po talaga yung mga taga rito, no? Sadya maasikaso. Dahil minsan lang naman kami magkaroon ng bisita. Ba't naman hindi namin aasikasuhin ng maayos, di ba? Kung sa bagay, ang ayos din po ng bahay nyo, no? Parang mansyon sa ibabaw ng bundok. Masarap nga naman manirahan dito, sariwa po yung hangin. Oo naman. At saka malayo sa lahat. Lalo na sa chismis. Bakit naman po sa chismis? May dapat po ba silang pagchismisan? Ay nako, otomatiko na yan. Kabisado ko na ang ugali ng mga taga-baba. Yung mga dikit-dikit ang bahay. Oo nga't malapit ka sa lahat. Pero malapit ka rin sa chismis. Mas mabuti na tong payapa. Kaya gusto ko tong lugar na ito Walang alikabok. Oo nga naman, kung sa bagay, marami nga naman chismosa sa baba. Pero oo nga pala, ma'am. Ano yung nandyan? Yung mga kahoy na may water tank sa ibabaw? Ay, hindi nyo alam. Tubig yan. Supply yan para doon sa baba. May mga motor yan sa ilalim kasi nga may malaking ilog dyan. Hindi lang nakikita dahil masukal. Yan yung tubig na ginagamit ng mga tao doon sa baba. Dito pala nanggagaling yun. Ayos din pala, ma'am, no? Kaya pala sagana yung tubig dun sa baba At siguradong malinis. Kakaiba rin yung pinanggalingan ng tubig dito. Water tanks na sandabakbak, Hindi kagaya ng sa iba, diretsong dumadaloy lang. Kakaiba ang sistema sa lugar. Napakataas ng magkakasunod na water tank. At halos lumampas pa nga yun sa mga puno na parang tore pag magsusuplay sa mga bahay sa ibaba. May mga motor daw na humihigop ng tubig pataas para mapuno ang mga tangke. Kahit nagtataka ako kung bakit kailangan ganun kataas, kakaiba at maayos naman itong tingnan. Dahil nga malakas ang ulan, hindi namin agad nagawa ang trabaho. Tinanggap nga muna namin ang pagkain ni Ma'am Glenda bago dumating at makilala namin ang asawa niyang si Sir Julio. Nako, maling oras talaga yung pagpunta nyo dito. Umulan pa. Dito na lang muna kayo manatili kung gusto nyo. Maulan Hindi pwedeng gawin yung pagkakabit ngayon. Baka mamaya kung ano pa yung mangyari sa inyo. Kuryente pa naman yung hawakan nyo.
Wala po problema, sir. Kung ganun dito po muna kami. Maraming salamat po talaga, ha? Naintindihan ka naman namin. Malayo yung lugar nyo Kung uuwi pa kayo ngayon, sobrang abala pa talaga sa oras nyo. Kaya mas mabuti na dito na lang kayo. Gawin na lang natin yung pagkakabit ng kuryente kapag tumila na yung ulan. Naku sir, sa akin wala talagang problema yun. Maraming salamat po talaga, ha? Naiparada ko na rin pala yung sasakyan sa bakuran, Ma'am Glenda. Maraming salamat po sa pagpayag. Ay, syempre naman. Alam nga namang hindi ko kayo payagan, di ba? Halika na dito. Kumain ka na. At kakain na rin sila rito, oh. Uy, wow! Puto na may dinuguan. Talaga nagluto pa talaga kayo nito? Oo naman. Talagang inihanda ko yan para sa inyo. Ay, sige na. Kain lang kayo. Ayos. Pero oo nga pala, ma'am. Kilala niyo po ba yung matanda doon sa baba? Umakyat po kasi yun tapos ang sabi niya, umuwi na daw kami. May trabaho pa naman kami dito. Jobel, sinabi niya yun? Oo. Ang sabi ko nga sa kanya, hindi pwede kasi may gagawin pa tayo dito Pero parang nakakatakot yung pagkakasabi niya. Sabi niya, mamamatay daw tayo dito. Asus, sinabi lang na yun kasi maulan. Tapos malapit na ring dumilim. Kung umuwi kayo mamaya, hindi nyo alam kung anong ritual ang ginagawa niya kapag may umaalis sa ganitong oras. Aba baka madisgrasya kayo sa daan, mahirap na. Tapos baka maabala pa kayo at hindi agad kayo makaalis. Di tagumpay ang plano niya. Tagumpay po yung plano niya? Ma'am, ano pong plano? Ma'am Glenda, ano po yung ibig niyo sabihin? Ay, naku yung matanda na yon. Mag-ingat kayo doon. Matanda na yan at halos gapang na nga akong kumilos. Pero delikado yan. Kakaiba ang pagkatao niyan. Basta kahit anong mangyari, huwag niyo siyang kakaawaan, ha? Dahil yung awa na yan ang pwedeng magpahamak sa inyo. Ay nako Glenda, huwag mo nang nadagdagan. Baka mamaya dahil sa mga sinasabi mo, lalo matakot yung tatlo Hindi mo mas mabuting alam na nila? Karapatan naman nilang malaman yun lalo na't dayo lang sila dito. Siyempre, ang dating kasi Glenda, parang naninira ka ng tao Bakit po ba, ma'am? Ano po ba talaga meron? Sa totoo lang, parang may kakaiba nga ako nararamdaman tungkol sa matanda na yun Baka kailangan ko lang po ng kumpirmasyon. Kita mo na? Sa mga ganitong lugar kasi, mas mabuti nang alam natin kung ano ang dapat nating iwasan. Kasi ganito yan. Yang matanda na yan, kilala siya dito bilang aswang. Pero wala namang makapagsabi na may nakakita talaga sa kanya. Yung bang mismong aktual na pagkatao niya. Pero ganun ang pagkakakilala sa kanya dito. Kinatatakutan nga yan ng mga tao at saka iniiwasan. Kaya kung ganun ang pakikitungo ng mga tao dito sa kanya, kung umiiwas sila, mas lalo kayong umiwas. Ganun po? Pero di po ba sabi niyo wala namang kahit isa na nakapagpatunay? Kahit walang nakapagpatunay, hindi ibig sabihin nun na hindi mo na kailangan maniwala. Kasi ang mga nilalang na gaya ng aswang, nag-iingat yung mga yan na makilala. Lalo na kapag napapansin nila na meron nakakahalata kung sino talaga sila. Mas lalo sila mag-iingat at hindi magpapakita kahit kanino. Malakas ang pakiramdam ng mga yan. Kahit malayo ka pa lang, pwede ka nilang maramdaman. Kaya isipin mo, sino ang makakakita sa kanila kung malayo pa lang? Alam na nila na meron taong paparating. Kung ako'y aswang, ganun din yung gagawin ko. Malayo ka pa lang, itatago ko na yung tunay kong pagkatao. Kung sa bagay po, may punto po kayo. Kasi sa totoo lang, kakaiba nga po talaga yung matandang yun. Nakaramdam talaga ako ng takot kapag naisip ko po siya. Ganun. Hindi kasi nagsisinungaling ang pakiramdam. Kung takot yung nararamdaman ninyo, huwag niyong baliwalain. Dahil wala naman kayong nakikita kakaiba. Hindi naman natin kaano-ano yung matandang yun para pakitain pa natin na awa, hindi ba? Kaya kung sakali mang makita natin siya, hindi naman natin kailangan pakisamahan, hindi ba? Umiiwas na lang tayo para ligtas tayo. Ako nga, gaya nga na sabi ko kanina, lumaki na ako't tumanda at dumaan na sa kung ano karanasan, hindi man lang ako nakakita ng aswang na yan. Pero naniniwala ako na may ganun talaga nilalang sa mundo. At dahil may haka-haka nga din tungkol dito sa matandang yon, yun yung iiwasan natin, ha? Kung ano man yung laman ng haka-haka, mas mabuti na lang na wag na lang nating alamin.
Hindi naman namin kamag-anak ang sinabing matanda at hindi ko rin naman siya nakita. Kwento lang naman yun ni Jubel. Kaya nagpatuloy na lang kami sa pagkain at nagpahinga sa terasa habang umiinom ng mainit na tsaa at pinagmamasdan ng malakas na ulan. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, sobrang dilim na parang hating gabi na. Tanging kidlat lang ang nagbibigay liwanag sa paligid. Sa isang paggidlat, may nakita akong batang basang-basa. Nakatayo sa kabilang daan at diretsyong nakatingin sa akin. At dahil nga walang kuryente doon, hindi ko alam kung paano niya ako nakita sa dilim. Jubel? Jubel? Ano ba yun? Tignan mo yun. May bata nakatayo sa kabila, oh. Bakit kaya ganun makatingin yun? At saka bakit tinayaan lang siya mabasa sa ulan? Oh, saan? Ayun, oh, sa kabila lang. Sarap ng gate doon banda. Tignan mo. Abangan mo kapag kumidlat. Ayun, oh. Kita mo? Ay, oo nga no. Basang-basa yung bata. Bakit nandyan yan? Yun nga yung tanong eh. Hindi ba dapat nasa loob yan ng bahay? Bakit nandiyan sa labas? Ipuntahan natin. Parang kawawa naman eh. Pero, Lando, uso ba dito yung mga pulubi? Eh malamang hindi. Lahat ng tao dito parang kaya naman mabuhay kahit walang pera eh. Sa palagay ko, may kailangan yung batang yan. Tara, ipuntahan natin. Talagang hindi kami nagdalawang isip na bumaba at lumabas ng gate. Dala lang namin noon ang payong at flashlight para hindi kami mabasa ng ulan. Mabuti na nga lang, may nakita kaming payong na nakalagay lang din sa tabi ng pintuan. Nilapitan namin ang batang lalaki na basang-basa sa ulan. Hindi siya umalis sa kinaroroonan niya. Parang naghihintay lang din siyang lumapit kami sa kanya. At nang makalapit nga kami, si Jubel ang unang nagsalita. Oh, bata! Umuulan no? Bakit ka ba nandito? Basang-basa ka na eh. Hindi kayo dapat pumunta dito at nagpagabi. Delikado po kayo dito. Ano? Bakit naman delikado? Dahil ba sa matanda babae? Basta po, delikado kayo dito. Sinadya kayong papuntahin dito ngayong araw para hindi kayo makalis. Dahil alam nilang uulan. Sikapin niyo makaligtas ngayong gabi. At bukas umalis na po kayo. Parang ganun din yung sinabi ng matanda oh. Ganyan din mismo yung sinabi sa akin. Bata, bakit mo naman sinasabi yan? Saka dapat nasa bahay ka na at nagpapahinga. Ang lakas ng ulan, no? Pero nandito ka tapos hinahayaan mo lang mabasa yung sarili mo. Isa ka ba umuwi? Mahatid ka namin. Ayun pala eh. Hoy! Nico, anong ginagawa mo dyan? Ba't nandyan ka umuulan, oh? Oh, Lando, yung bata yata yung tinutukoy ng babae. Bata, nanay mo ba yan? Hindi po, ate ko po yan. Oh, ate pala. Di sumama ka na sa kanya. Hinahanap ka pala eh, tapos nandito ka pa. Nico, ano ba? Ano ba ginagawa mo dito? Gabing-gabi na, oh. Tapos nandito ka pa. Miss, basang-basa siya eh. Baka magkasakit to. Saan ba yung bahay nyo? Ihatid namin kayo, madilim na oh. Hindi na kailangan. Alam naman namin umuwi na kami lang eh. Kayo yung dapat mag-ingat dito. Hindi kayo dapat nagpapagabi. Nico, halika na. Umuwi na tayo. Gusto ko mang tanungin ng babaeng yon tungkol sa mga sinasabi nilang hindi pwede dito ay hinayaan na lang namin silang umalis. Ayaw din naman nilang magpahatid. Inilawan na lang namin ng flashlight ang daan nila hanggang sa abot ng liwanag. Napansin namin na parang pababa ang tinatahak nila. May makitid silang daanan na dinaanan at parang sa maliit na bahay sila uuwi. O baka mas malayo pa nga ang pupuntahan nila. Oh, bakit doon sila dumaan? Hindi ba sila natatakot sa matanda doon? May bahay pa ba sa baba? Hayaan mo na. Ayaw rin naman nila magpahatid eh. Tara na, bubalik na tayo sa loob ng bahay. Nababasa na yung pantalon ko dito oh. Ako nga rin eh. Tatanggalin ko ito mamaya. May shorts pa naman ako sa loob. Mahirap kasi matulog na ganito eh. Oo nga naman. Ako rin, tatanggalin ko rin to. May shorts din naman ako sa loob. Pumasok na nga kami sa loob ng bahay at isinara namin ang pinto.
Nakita kami ni Ma'am Glenda na galing sa labas. Napatingin pa nga siya sa amin habang isinasara namin ang pinto. At gaya ng inaasahan, agad siyang nagtanong. Naku naman, ang lakas ng ulan oh, ba't naman kayo lumabas? Ma'am, yung bata po kasi, nakita namin yung bata ng lalaki na nakatayo sa labas ng gate. Basang-basa po, kaya lumabas kami para kausapin. Mabuti na lang dumating yung ate niya, sinundo siya. Bata? Lalaki ba? Opo, lalaki po yun eh. Oh, bakit pa lumalabas yun ng gabing-gabi pa? Yun nga po yung tanong namin sa kanya eh. Pero dumating naman yung ate niya, tapos kinuha siya. Gusto pa nga sana namin ihatid pero tumanggi yung ate eh. Eh wala po kami magagawa kundi hayaan po silang umalis. Ay, naku kayo, basta ganun. Huwag na huwag kayong magtatangkang maghatid, ha? Hindi nyo alam, baka hindi tao yung nakausap nyo. Umaarte lang na tao pero parang totoong-totoo. Kunwari tumatanggi pero ang totoo. Hindi pala talaga tao yung mga yon. At saka iwasan nyo ring lumabas kapag may nakikita kayo doon, ha? Sa ganitong oras, delikado na. Madilim na tapos umuulan pa. Eh kung ano mang mangyari sa inyo, hindi namin maririnig dito yon. Pasensya na po ma'am. Bata po kasi talaga yung nakita namin kaya hindi namin maiwasan mag-alala. Oo nga, naiintindihan ko naman yon. Pero sa susunod, kahit sanggol pa ang makita nyo sa daan, wag na wag. Iwasan nyo yung ganun para makaiwas na rin kayo sa disgrasya. Ano ba yan? Bakit? Anong nangyari? Kayo, siya kayo galing dalawa. Bakit parang basang-basa kayo? Ay, naku Manong, lumabas sila. May nakita raw silang bata sa labas tapos nilapitan nila. Bata? Ganitong umuulan tsaka madilim. May bata sa labas. Oh, hindi ba't nakakapagtaka? Ba't may bata sa labas ng ganitong oras? Tapos umuulan pa. Eh nakausap nga rin po namin yung bata eh pero sinundo siya ng ate niya. Umalis na rin po sila. Nakausap nyo. Ano sabi nyo sa inyo ng bata? Hindi po sumagot Manong eh. Basta dumating yung ate tapos umalis na sila. Ay nako. Sa susunod huwag kayong lalabas lalo na kung ganyan. Inausap nyo na tapos hindi naman kayo sinagot. Delikado yan. Hindi tayo taga rito kaya kailangan talaga natin mag-ingat. Ayan, tama. Ganun talaga dapat. O siya, kumain na lang tayo ng hapunan. Tapos magpahinga na kayo, ha? Naihanda ko na rin yung kwarto na tutuluyan yung 3. Sana naman bukas umaraw na. Para magawa na natin yung kuryente, ano? Salamat po pala mama. Sobrang dami na namin abala sa inyo. Maraming salamat po talaga. Gaya nga ng sinabi niya ay tumungo na lang kaming lahat sa kusina at naghapunan. Marami silang ikinuwento sa amin tungkol sa mga kababalaghan sa lugar na yon. Lalo na si Ma'am Glenda, na talagang maraming kwentong alam tungkol sa mga aswang. At ang sinasabi niya, totoo raw nangyari ang mga yon. Ma'am, may mga totoong nangyari pala talaga sa mga ganun, no? Ay naku, sa mga ganitong lugar, marami talagang ganung pangyayari. Tapos iba-iba pang uri ng aswang yan. Iba-ibang uri po. Ano pong uri halimbawa? Ito meron ako ikukwento sa inyo. Nung bata pa ako, siguro mga 15 anyos ako. Sa lugar na tinitirahan namin noon, hindi dito sa ibang lugar yon. May isang nakabukod na sitio doon pero ngayon sakop na siya ng isang barangay. Nung panahong yon, talagang iniiwasan ng mga tao ang lugar na yon. Kilala kasi yun bilang sitio ng mga aswang eh. At yung mga aswang na yon, ang tawag nila doon, asbo. Aba, kakaiba yan Asbo? Pero bakit asbo ang tawag sa kanila? Kasi sila yung mga aswang na nagaan yung malalaking itim na aso. At sila din yung dahilan kung bakit mas malakas umalulong yung normal na aso kapag malapit sila. Sa bahay namin dati, ang dami namin alagang aso. Kapag may asbo sa malayo pa lang, sabay-sabay talaga umalulong yung mga aso. Talagang nakakatakot at halos linggo-linggo may nabibiktima. Pero di ba, Julio, yung sityo na yun nasunog? Nasunog kasi sinunog mismo ng mga tao. May mga manunugis kasi na tumulong sa amin dati. At dahil doon, natigil yung pambibiktima ng mga asbo sa lugar namin. At napatay sila. Yung mga manunugis talaga yung may kakainan lumaban sa mga aswang. Marami silang alam na pangontra na hindi natin alam. Kung ako po siguro kapag nakakita ko ng aswang, imbis na lumaban, tatakbo po talaga ako eh. Wala eh.
Kahit lalaki tayo, kung hindi tayo sanay sa ganun, talaga susuko talaga tayo kaysa sa lumaban. Depende rin siguro. Lalo na kung ayaw mong mamatay, di ba? Minsan yung akala mo hindi mo kayang gawin, nagagawa mo rin pala alang-alang sa buhay mo. Kapag buhay mo talaga yung nakataya, yung mga bagay na akala mong hindi mo kayang gawin, lalabas talaga yung kakayanan mo para maligtas yung sarili mo eh. Kung sa bagay, Pero ito pa ha? Dati kasi may isang buntis. Dun sa bandang baba nito. Dun ako nakatira noon eh. At yung babaeng buntis na yon, laging nagpapaawa sa mga lalaki. Eh syempre kung lalaki ka at makakita ka ng buntis, maaawa ka talaga. Hihingi siya sa'yo ng pagkain, tapos hihingi ng tulong. Tapos magpapahatid pa papunta dito. Eh pero alam nyo ba? Kung sino man ang maghatid sa kanya, hindi na nakakabalik. Bakit po? Ano po meron? Ba't hindi na po nakakabalik yung mga naghahatid sa kanya? Malayo po ba yung lugar o delikado? Yung buntis mismo ang delikado. Kasi siya yung aswang. Buntis tapos aswang? Ano yan? Nagiging aswang ba siya habang buntis kaya ganon? Eh, pwedeng ganon. Pwede rin pinatay siya at pinilit na buhayin, kaya naging ganon. pinilit na buhayin? Hindi ko po maintindihan. Pwede palang buhayin yung isang patay? Ganito kasi yon. Ang tatay ng pinagbubuntis ng babaeng yon, aswang na. Nang namatay yung babae, yung nanay, pinalunok siya ng bato ng aswang. Kaya nang mabuhay siyang muli, naging mantyanak siya. Kasama ng anak niya. Mantyanak? Para ho bang tiyanak yon? Oo, aswang na buntis. Ganon yung mga aswang naman tiyanak. Kapag naging aswang yan, lumalabas yung halimaw na bata mula sa tiyan niya. At yun yung nambibiktima. Kaya yung mga taong naghahatid sa kanya pa uwi noon, naku, hindi na nakakabalik. Kinakain sila ng mantyanak. Grabe naman po yun. Posible talaga na merong ganon? Kaya nga sa lugar na to, lalo na't bundok at saka liblib, delikado kapag hindi ka maingat. Hindi naman ibig sabihin na may aswang sa bawat sulok ng paligid mo, no? Hindi naman laging nangyayari yun. Pero malay natin, di ba? Baka nagkataon. Kaya ang kailangan talaga dito, pag-iingat. Hindi tayo pwedeng basta-basta na lang maawa dahil may nakita tayong nakakaawa. Kailangan pa rin nating mag-ingat at umiwas. Kasi sa lugar na to, sasabihin ko sa inyo ang aswang na nandito, tinatawag na bagwak. Bagwak? Isang uri na aswang na malaki at saka mas delikado. Kapag napadpad ka sa lugar ng bagwak, mag-iingat ka sa mga bagay na mahawakan mo. Bawat galaw mo, makikita niya dahil konektado siya doon. Grabe naman po yan. Parang wala ka palang magagawang kilos kapag nasa pamamahay ka niya. Wala talaga. Kaya kailangan niyo mag-ingat sa mga lugar na pinupuntahan niyo. Baka makasagupa kayo ng mga ganyan. Mahirap gumawala sa mata ng mga bagwak. At saka yung mga bagwak na yan, sila yung uri ng mga aswang na kayang-kayang harapin ng mga manunugis. Kung tutuusin nga sa lahat ng uri ng aswang, sila yung pinakamahirap kalabanin ng mga manunugis. Kasi alam nyo ba, kahit patay na sila, gumaganti pa rin. Aba, ibang klase. Patay na gumagandi pa. Pero paano naman yon, ma'am? Oo nga po, paano nangyari yun patay na? Kaya kanyang isumpa kahit patay na siya. Yung kaluluwa niya, patuloy kanyang guguluhin sa pamamagitan ng mga bagay na pag-aari mo. Pero naangkin na niya. Grabe naman po yun. Pero siguro hindi naman talaga madaling makatagpo ng ganong klaseng aswang, no? Hindi naman. Bira rin yung mga ganitong uri na aswang. Pero sa lugar na to, kailangan mo talaga mag-ingat. Wala hindi natin kabisado yung lugar. Kaya yung mga tao sa paligid natin, wala namang masama kung makipagkaibigan tayo Pero kailangan nyo maging maingat talaga sa mga taong nakakausap nyo. May punto naman talaga ang mga taga roon dahil sila ang mas nakakaalam sa lugar. Malaking tulong ang mga babala nila, kaya sinunod namin ang mga bilin para manatiling ligtas. Pagkatapos nga kumain at matapos ang usapan, nagpahinga kami sa isang kwarto sa ibabang bahagi ng bahay. Lampara lang ang gamit namin para may konting liwanag. Dahil nga napakalaki ng bahay at sobrang dilim, hindi ko maiwasang makaramdam ng kilabot. Baka dala na rin ang malikot kong imahinasyon. Aba,
Ayos din pala itong bahay nila, no? Itong kwarto natin may 3 higaan talaga sa loob, oh. Eh, sa ibang kwarto kaya, ilan kaya higaan? Malaki yung bahay, eh. Siguro po balak nila magkaroon ng mga katulong. Kaya may mga ganitong klase ng kwarto. Baka para talaga to sa katulong. Eh, tayo lang yung unang gumamit kasi tayo unang nagpunta dito, eh. Siguro nga. Tapos halata rin naman na bago gawa pa yung bahay, oh. Parang nagsisimula pa lang sila. Nagkakabit pa tayo ng kuryente dito. Kaya siguro, kapag may ilaw na sila, saka sila makakapaghanap ng katulong, di ba? Bahay na para mansyon sa ibabaw ng bundok. Eh, maganda ideya rin, ano? Eh, siguro kapag yumaman ako, pipiliin ko talaga sa bundok tumira. Lalagyan ko lang lahat ng kailangan ko para mas mapadali yung buhay ko. Eh, kaso nga lang po, hanggang sana lang po tayo. Oo nga naman. O siya, halina kayo. Matulog na tayo. Oh, sige, oh. Sa unang gabi namin doon ay mahimbing naman ang tulog ko. Pero nang sumapit ang bandang 2:00 ng madaling araw, tumila ang ulan. At doon ako nakarinig ng kakaibang angin. Dahil sementado ang bahay ay hindi ganun kalakas ang tunog. Pero sa tansya ko, kung nasa mismong harapan ko ang nilalang na umaangil, masasabi kong napakalakas nun sa pandinig at talagang nakakakilabot. Sa labas ko kasi naririnig ang tunog kaya hindi ganun kalakas. Pero kahit ganun, bumangon pa rin ako at sumilip sa bintana. Pagtingin ko sa labas, 2 mapulang mata ang nakita ko. At kasabay ng matinding takot ay bigla akong nahirapang huminga. Tama-tama. Pagkatapos na 3 araw, ikaw yung kasunod na magiging kagaya ko! Bitawan mo ko! Bitawan mo ko! Hindi kita papauwiin! Bigla niyang binitawan. Walang yan. Ano yun? Oh! Lando! Ano nangyari? Bakit paano mo kasi yung bitana? Manong, meron po asong sa bitala. Ano? Aswang? Bakit mo kasi yung bitana? Alam mo meron. Nagising ako dahil sa ingay dito. May aswang sa bintana. Sinakal niya ako. Nasabi niya hindi niya ako pauwiin. Tapos ako daw yung susunod na magiging kagaya niya. Hindi ako makahinga kanina tapos bigla niya ako binitawan. Pasensya na nagising ko kayo. Lando, ano itsura ng aswang? Nakita mo ba? Hindi po gaano, Manong eh. Madaling po sa labas pero kitang-kita ko kung gaano kapula yung mata niya. Malalaki po yung mata niya, Manong. Malalaki? Ikaw, nasa pala yung lighter. Ang dilim eh. Bintana lang talaga yung nakikita ko. Oh, eto lighter oh. Hanapin mo yung lampara ha. Oh, ito mo, Manong. Tol, ano ba talaga nangyari? Sinakal daw siya ng aswang. Narinig mo naman kanina, hindi ba? Buisit talaga. Hindi talaga ako makakagalaw sa sobrang takot kanina. Lando, nakita mo talaga? Sinakal ako, Jobel. Pero kakaiba eh. Hindi ko talaga naramdaman yung kamay niya. Ang nararamdaman ko lang parang pinipiga yung leg ko. Hindi talaga ako makahinga. Ay nako, bakit mo kasi binuksan yung bintana gabi-gabi na? Hindi ka pa rin ba natulog? Nagising po ako, Manong eh. May narinig akong kakaibang tunog sa labas. Gusto kong tignan kung ano meron doon kaya binuksan ko. Kaso pagbukas ko, yung 2 mata yung nakita ko. Hindi po talaga ako nakaimik kaagad tapos nasakal na po ako. Oh, hindi ibig sabihin totoo pala yung sinasabi ni Ma'am Glenda. May aswang nga talaga sa lugar na to. Naku, paano kaya yung matandang yun yung dumadalaw dito? Sabi mo nagsalita siya, hindi ba? Narinig mo yung boses niya, hindi ba? Wala, nagsalita pa? Ang sabi niya sa akin, hindi niya daw ako pauwiin. At ako rin yung susunod sa kanya. Para bang gusto niya akong gawing na kagaya niya? O halili sa pagiging aswang niya? Naku, hindi naman pwede yun. Sisirain pa talaga niya yung buhay ko. Basta, isara natin tong bintana at mag-ingat tayo. Sa lugar na to kapag gabi, wala talagang lalabas at wala magbubukas na kahit anong konektado sa labas. Pasensya na po talaga, Manong.
Alam niyo naman kung saan tayo nanggaling, di ba? Hindi talaga tayo mulat sa mga ganito. Nako, sana bukas wala nang ulan para magawa na natin yung trabaho natin nang makaalis na tayo dito. Nararamdaman ko hindi talaga tayo ligtas dito eh. Ay nako, bakit naman kasi umuulan pa eh? Oo nga po, malayo pa naman ang lugar natin. O siya, balik na tayo sa paghiga. Wala nang babangan kahit ano pang marinig sa labas ha. Bumalik nga kami sa paghiga pero hindi kami agad nakatulog. Pinag-usapan pa rin namin ang nangyari. At mas detalyado ko ring ikinuwento sa kanila ang buong pangyayari. Tumagal ang pag-uusap namin hanggang sa makarinig kami ng mga ingay sa labas. Mga angil ng mababangis na nilalang at mga sigaw ng mga babae na para bang sinasaktan. Pero hindi kami hinayaang kumilos ni Manong Narding. Manong, pero bakit po? Baka kailangan ng mga taong yun ng tulong. Mga babae po sila oh. Basta, hindi maganda ang kutob ko kapag lumabas tayo. Paano kung imahinasyon lang lahat lang yan? Paano kung nililinlang lang tayo? Mas mabuti na nandito lang tayo. Habang nasa loob tayo, ligtas tayo at sigurado ako. Sigurado po kayo? Bakit parang may ibig sabihin yung sigurado nyo, Manong? Di bali na sugurin ng mga handil lang sa labas yung buong mansyon. Huwag lang itong kwarto natin, no? Tignan mo yun. Itinuro niya ang bandang pintuan. May maliit na walis doon. Yung tipong pwedeng maibulsa na parang laruan lang ng bata sa bahay-bahayan. Kumunot ang noo ko at nagtaka kung para saan yon. Napatingin naman ako kay Manong Narding at naunawaan niya agad ang paraan ng pagtingin ko kaya naman agad siyang nagpaliwanag. Galing talaga yan sa bahay namin. Alam ko na ang walis ay ginagamit din sa mga aswang. Basta't nakabaliktad din sa pintuan ng kwarto, ligtas tayo. Ginawa ko yan kahit maliit. Mabisa yan. Kasi pupunta tayo sa lugar na to, inisip ko na lahat ng bagay ay posible. Kahit mukha imposible. Kaya kayo, Jobel, Lando, wag kayong magbubukas ng bintana ha. Yung bintana ang pag-asa nila. Bakit po, Manong? Kapag binuksan ba yung bintana, makakapasok sila doon? Hindi. Pero kaya nilang saktan ka sa pamamagitan ng mahikan nila. Kaya dapat sarado ang bintana. At huwag bubuksan para hindi na maulit yung nangyari kila Lando. At yung ingay sa labas, isipin nyo na lang na hindi nyo narinig. Maniwala kayo sa akin, mawawala din yan. Tama nga ang sinabi niya. Nang isipin kong wala akong naririnig na anumang kababalaghan o mga pangyayaring nakakaagaw ng pansin. Hindi nagtagal ay nawala rin ang mga ganong ingay. At totoo nga, nawala ang mga tunog ng isipin naming hindi totoo ang lahat ng naririnig namin. Dahil doon nakatulog kami. At ang magising kami ay wala na ring ulan. Magandang araw po, Ma'am Glenda. Magandang araw din. Ano, nakatulog ba kayo ng maayos kagabi? Nakatulog naman po kami. Medyo malamig nga po kasi umuulan eh. Oo nga naman. Ang lakas kasi ng ulan ano. Pero bandang hating gabi tumigil na rin naman yung ulan. Nawala nga po pero malamig pa rin po. Kaya napasarap din po yung tulog namin. Oo naman, dapat lang yun. O siya, sige na. Nakahanda na pala yung pagkain sa kusina. May mainit na tubig na didot kung gusto nyo magkape, ha? Meron din naman kayong makakain. Kayo na lang ang bahala doon. Pupunta lang ako sa likod ng bahay kasi may mga alaga ako doon eh. Na kailangan din pakainin. Sige ho. Mabuti, medyo tumilan na rin yung ulan, no? Pero parang may ambon pa rin po ng konti, oh. Oo nga. Kaya nga hindi pa pwede yung pagkakabit ng kuryente. Baka delikado. Pero hayaan nyo. Baka naman bandang tanghali wala ng ulan. At saka, baka tuluyan ng lumabas ang araw. O siya, sige na ha. Iwan ko muna kayo. Sige po. Maraming salamat po sa pagkain ngayong umaga, ah. Walang anuman, iho. Kayo na muna ang bahala doon sa kusina, ha? Yung pinagkainan nyo, ilagay nyo na lang dyan. Ako na maghuhugas nun mamaya. Nang umalis siya ay napagala ang paningin ko sa buong bahay. Napansin kong parang may mga anak sila dahil sa mga litrato. May mga nakapagtapos ng kolehiyo. May mga sumali sa mga paligsahan at nanalo. May mga medalya at tropeyo rin. Pero napansin ko rin parang silang dalawa lang na mag-asawa ang naroon. Sakto namang lumabas si Manong Narding at nakita niya akong palinga-linga sa paligid.
Oh, ano tinitingin-tingin mo dyan? Napansin ko lang po, may mga litrato sila ng mga anak nila. Pero silang mag-asawa lang yun nandito. Malamang bundok at wala namang paaralan dito. Sigurado ako nasa ibang lugar yung mga anak nila at nag-aaral. Ay, oo nga pala no. Sa bagay, pasukan nga po ngayon. Kung wala na nag-aaral sa mga anak nila, pwede naman magtrabaho na kung malalaki naman yung mga yon, hindi ba? Pero ang galing po, no? Ang dami nilang mga tagumpay na nakalagay dito sa loob. Ayan, no? Ang dami medalya. May tropeo. Tsaka may mga award po. Tapos ano yung isa? Parang paligsahan sa swimming, Kampiyon, no? Mukhang ganun na nga. Swerte ng mga magulang na may ganong anak, ano? Teka lang, nagugutom na ako. Meron na bang pagkain? Ay, oo nga pala, Jabel. Nakapaghanda na daw si Ma'am Glenda. Kumain na lang daw tayo dito. Tara, dito tayo sa kusina. Nagugutom na rin ako eh. Ay, nako. Ako rin. Tara na. Ano ba, may ulan pa rin ba? Paano natin ikakabit yung kuryente? Kaya nga panay ambon. Sana nga umaraw mamaya para makauwi na tayo. Mukhang hindi tayo makakapasok sa trabaho nito. Sus, malalaman naman nila yon. Ang layo-layo ng lugar na to Alangan naman na hindi nila maintindihan. Tara na, habang maaga pa. Gusto ko magkape. Nga pala, nasa si Ma'am Glenda? Si Ma'am Glenda po pumunta dun sa likod bahay kasi may alaga daw siya na kailangan pakainin. Tapos si Sir Julio, hindi ko po nakita Baka po merong pinuntahan. Kami na nga rin ang naghanda ng pagkain sa kusina. Naparami ang kain ko at sinabayan ng kape dahil kailangan ko yon para hindi sumakit ang ulo ko. Pagkatapos ay si Jubel ang naghugas ng mga plato at naglinis ng kusina. Kahit bili ni Ma'am Glenda, naiwan na lang ang mga ito. At habang naglilinis siya, lumabas ako hanggang pintuan dahil nga maambon. Habang naninigarilyo at nakatingin sa labas ay may nakita akong taong may dalang pink na payong. Akala ko nga si Ma'am Glenda yon, pero hindi ito kumatok sa gate. Kaya nagtataka ako kung sino yon. Sandali. May tao yata sa labas Nakikita ko yung payong niya Oo nga po no. Nintay ko nga rin po kumatok buksan ko nga. Umaga naman Wala tayong dapat iwasan. Dahil sa sinabi ni Manong Narding ay agad siyang pumunta sa gate dala ang payong na ginamit namin kagabi. Mula sa kinaroroonan ko, nakita kong ang babaeng nakausap namin kagabi ang kanyang kaharap. Hindi nga ako lumapit dahil maambon at ayokong magkasakit. Hindi ko marinig ang usapan nila pero ilang minuto rin silang nag-usap. Hinintay ko na lang si Manong Narding hanggang sa umalis ang babae. At pagbalik niya, agad ko siyang tinanong kung ano ang napag-usapan nila. Manong, yun po yung ate ng bata oo. Meron siyang tinanong. Tinanong? Tungkol po saan? Kung magkakaroon din daw ng poste na may ilaw sa baba katulad dito. Totoo naman, madilim talaga dun Kaya tinanong niya kung gano'n din daw yung dahilan ng pagpunta natin dito. Tungkol pala sa ilaw yung tinatanong niya. Pero wala pa naman desisyon yung mayor tungkol sa lugar na to Sila lang naman yung makakapag-desisyon kung lalagyan ng poste o ilaw yung lugar na yun. Malaking gastos yan Depende na rin. Sa palagay ko mukhang malabo dahil hindi naman prioridad yung lugar na to Pinagbibigyan lang talaga yung mga tao nakatira dito kaya may poste para sa pansarili nilang ilaw. At sa ngayon, iisa pa lang ang nagdesisyon. Sila Madam Glenda. Pero ang hirap po talaga kapag walang ilaw. Sobrang dilim. Kahit lumabas ka, may liwanag na nagaling sa buwan pero kagabi, hindi talaga sapat yung lampara. Parang hindi pa rin talaga ako makakita Asos! Kumain ka kasi ng kalabasa para luminaw yung mata mo. Pero malakas ang kutob ko na hindi yon ang tunay na napag-usapan nila. Sadyang mabilis lang nakaisip si Manong Narding ng palusot. Makikita ko kasing seryoso ang naging pag-uusap nila ng babae. At pagdating sa mga ganong bagay, malakas talaga ang kutob ko. Bihira lang akong magkamali. Malapit nang magtanghali pero ganun pa rin ang ulan. Talagang hindi namin masimulan ang trabaho. At para sa akin, nakakahiya na rin sa may-ari ng bahay. Kaya naisip kong kausapin na si Manong Narding.
Manong, hindi ba pwede sa ibang araw na lang natin gawin to? Yung hindi maulan? Kasi kung hintayin natin na umaraw, baka mamaya abutin tayo na 1 linggo dito eh. Tapos yan lang talaga yung matatapos natin. Marami pa tayong trabaho. Oo nga, Manong. Naisip ko rin yung kanina pa eh. Kasi kung mananatili pa tayo dito, ano yun? Araw-araw tayo pakakainin ng mag-asawang to. Pero hindi naman natin nailalagay yung kailangan nila. Eh, naisip ko nga din yan kanina eh. Pare-parehas lang tayo na iniisip. Kaya magpaalam siguro tayo ngayon. Aalis tayo kaagad kapag naging maayos yung panahon. Tapos babalik na lang tayo kapag hindi na maulan. O sige po, nakakaya naman kasi manatili dito nang wala tayong nagagawa eh. Dahil yun nga ang naging desisyon namin ay kinausap ni Manong Narding ang mag-asawa. Sa una siya lang muna ang pumunta at hindi namin narinig ang pinag-usapan nila. Samantala ay nasa labas lang din ako nang mapansin ko ang batang lalaki sa bandang dulo. Pero nasa mataas na bahagi siya. Mataas kasi ang bakod ng bahay na yon. At kung nasa patag na bahagi ang bata at malayo siya, hindi ko siya makikita. Pero dahil nga nasa mataas na bahagi siya, malinaw ko siyang nakita. At dahil doon naisipan kong lumabas at lumapit ako sa kanya. Uy, bata, umaambon na. Hindi ka ba natatakot magkasakit dito? Halika dito. Dito ka sa bayan ko. Umalis na po kayo, kuya. Kapag hindi kayo umalis, mamamatay lang kayo dito. Ganun ba? Eh pwede mo bang sabihin sa akin kung bakit? Maniniwala naman ako kung ikakwento mo sa akin eh. Sinabi niyo po ba sa kanila na binalaan ko kayo? Hindi. Kahit yung kasama ko, hindi rin niya sinabi eh. Pero alam kong napansin niya na nagsisinungaling ako. Mabuti naman po at hindi niyo po sinabi. Kasi kung sinabi niyo, mas delikado po yun. Nang tanungin kami ni Ma'am Glenda noon ay hindi ko sinabi ang sinabi ng bata sa amin ng gabing yon. Hindi man yun agad sumagi sa isip ko, hindi rin umimik si Jobel. Hindi rin niya sinabi ang tungkol sa babala ng bata. Hanggang sa tuluyan na lang naming hindi na pag-usapan ang tungkol doon. Pero sa pagkakataong yon, napagtanto kong hindi nga talaga nagsalita si Jobel. At gusto kong malaman kung bakit. Para sa akin may dahilan kung bakit pinili kong itago ang sinabi ng bata. Naisip ko kasi na baka kapag sinabi ko ang lahat ng alam ko, ikapahama ko pa. Sa madaling salita ay kailangan kong maging maingat. Pero bata, kung magkakwento ka sa akin, dito lang natin malalaman. Pwede mo ba sabihin sa Mahirap akin? nga kasi dito. Malapit ka sa pag-aari ng bagwak. Ginulat mo naman ako, miss eh. Ikaw pala. Kailangan nyo nang umalis dito agad. Yun lang ang masasabi namin ngayon. Hindi ka mo pwedeng magdaldal dito ng kung ano-ano. Miss, nagpaalam na rin kami. At baka mamaya alis na rin kami. Hindi naman kasi umaaraw eh. Ambon lang na ambon dito. Kahit umaraw pa, kailangan nyo na talagang umalis. Lulukuhin na kayo ng panahon. Kapag nagpaalam kayong aalis, hindi magtatagal, aaraw yan. Miss, bakit parang kabisado mo yung takbo ng panahon? Oh, tignan mo. Nawawala na yung ambon, no? Wala. Oo nga, no? Pero kung aaraw nga, mahaba pa naman yung oras. Ang haling tapat na. Tapos hindi magtatagal, matutuyo rin yung poste. Pwede na kami magtrabaho. Miss, nga pala. Ako nga pala si Lando. Ako naman si Aryan. At yung bata, kapatid ko yon si Nico. Isang banda yung bahay nyo. Isa lang kasi yung nakikita kong bahay dito eh. Yung malit sa baba. Doon nga kami nakatira. At kasama namin doon yung lola ko. Yung lola mo yung matandang babae na kausap ng isa kong kasama. Meron daw siya nakausap na matandang babae. Oo, lola ko yon. Lola namin magkapatid. Pero, teka lang miss. Gusto talaga ako malaman eh. Gusto ko sana ng malinaw na sagot Pero hindi ko alam kung paano ko itatanong eh. Alam ko na meron kayong alam na kailangan ko rin malaman at maintindihan. Pero ang tanong dyan, makakaintindi ka ba? Lalo na kapag yung sinasabi namin, parang imposibleng mangyari. Bakit hindi niya ako subukan? Lando! Ay! Sir! Mabuti tumila na yung ambon, no? Oo nga. At baka maya-maya matuyo na rin yung poste.
Oo nga po sir. Yan din yung pinagdarasal ko para mailagay na namin yung dapat namin mailagay. At saka para makauwi na rin kami. Hayaan nyo, matutuyo din yan. Dahil dumating si Sir Julio ay hindi ko namalayan ng pag-alis ng magkapatid. Basta na lang silang umalis nang hindi man lang nagpapaalam sa akin. At dahil doon, wala rin silang naikwento sa akin. Napansin ko lang sila nang tingnan sila ni Sir Julio. Napatingin din ako sa direksyon nila. Lando, sila ba yung nakausap nyo kagabi? Opo. Hindi ko napansin na umalis na pala sila. Hindi ba lang sila nagpaalam? Ganun talaga yung mga yan. Sa totoo lang, mahilap yan sa mga tao. Walang halos kumakaibigan sa kanila dito. Mabuti nga, kinakausap nila kayo eh. Mga anak sila ng matandang sinasabi namin. Kaya sila mailap dahil doon. Naisip siguro nila na baka husgahan sila ng mga tao kaya ganun sila kailap. Siguro nga, pero sana ganun lang. Paano kung pinagtatakban din nila yung lola nila, di ba? Pero sa totoo lang, mababait talaga yung mga batang yan. Lalo yung batang lalaki, magalang yan. Tapos yung babae naman masipag, tapos mabait tsaka matatag. Swerte ng lalaki mapapangasawa nun. Hindi ba't maganda siya? Oo nga po, napansin ko nga rin po eh. Sayang nga lang kasi kilala na kakaiba yung lola nila. Nadadamay sila sa imahe nito. Pero baka hindi naman po ganun talaga yung totoo. Posible rin na hindi totoo. Posible rin na kinokontrol nila yung paniniwala ng mga tao dito tungkol sa kanila. Baka gusto nilang ilihis ang bintang sa kanila. Pwede rin naman totoo kasi may mga tao nagsasabi na meron talagang patunay na ganito, ganun. Basta, hindi natin alam ang kwento sa likod ng lahat na nangyayari. Kaya kami dito, tamang ingat lang. Kung ano man yung mga ingay na narinig namin sa labas, hindi namin pinapansin yan. Ibig sabihin po, meron din po kayo naririnig? Bakit? Kayo ba? May narinig din ba kayo kagabi? Nako, meron po. Nasakal pa nga po ko eh. Ibang hindi nakalusot yung kamay sa bintana pero ramdam ko na may pumipiga po sa leg ko. Wala naman po ko nakita kamay na umaabot sa akin. Basta ganun po yung nangyari. Nako, dapat ginising mo kami. Yung mga kasama mo, naramdaman ka ba nila? Inagising po sila nang bitawan ako ng nilalang na yun eh. Parang nagpakita lang sa akin talaga yung nilalang na yun. Hindi naman talaga ako sinaktan. Pero parang may masama po talagang balak. Oo nga, mukhang hindi kanya sinaktan. Kasi kung talaga sinaktan kanya, dapat pinakikita kami bakas ngayon. Pero maayos ka naman eh. Ano nga bang sinabi niya? Ang dating po kasi ng sinasabi niya, parang gusto niyang pumaligta ko sa kanya bilang aswang. Para bang magre-retiro siya, parang ganun. Basta, ganun yung dating sa akin. Nakalimutan ko na yung buong linya pero ganun po talaga yung sinasabi niya. Basta, kapag ganun yung nangyari, halimbawa, gabihin kayo ulit dito. Gisingin niyo kami ha. Obligasyon namin protektahan kayo dahil nasa pamamahay namin kayo. Maraming salamat po sir. Pero baka umuwi na rin po kami mamaya. Sana tuloy-tuloy yung pagsikat ng araw at hindi na po umulan para makabit na po namin yung kuryente. Sana nga Lando, para magkaroon na rin kami ng ilaw dito, no? Sa totoo lang, makalipas ang 1 oras ay talagang tumaas na ang sikat ng araw. Doon kami nagpasya na simulan na ang pagkakabit ng kuryente. Dahil nga malaki ang bahay, hindi naging madali ang trabaho. Marami kaming kailangang i-connecta ng mga wire sa loob nito. Kaya kahit naging maayos na ang panahon ay hindi pa rin kami agad makakauwi dahil marami pa kaming kailangang tapusin. Buti na lang kumpleto kami sa gamit. Kumpleto rin ang mga gamit na kailangan nila. Kaya wala na kaming kailangang balikan pa sa bayan. Ay, sa wakas, nagawa na din natin yung paunang proseso. Sana bukas matapos na natin lahat, no? Oo nga po. Tapos, dito po talaga tayo mananatili. Di pa tapos eh. Hindi naman natin pwedeng iwan to na hindi tapos. Ang importante, nasimulan na natin. Ayos lang naman. Ligtas naman tayo dito, di ba? Kaya sundin na lang natin yung mga pinagbabawal sa atin. Kung ano yung sinabi nila na huwag gawin. Tapos, huwag na lang natin talagang gawin.
Nanatili pa talaga kami ng isang gabi doon. Dahil yon ang pangalawang gabi, nasa loob kami ng kwarto nang makarinig na naman kami ng mga kakaibang ingay sa labas. Hanggang sa narinig namin ang boses ni Sir Julio na sumisigaw. Tulong! Tulungan niyo ako! Maawa ka! Huwag mo ako sasaktan! Lumayo ka sa akin! Tulong! Si Sir Julio yun ah. Oo nga, boses niya nga yun pero posible din na hindi totoo yan. Pero paano kung totoo? Alinaw ng boses niya eh. Parang hindi ako mapakalimalong. Pero kung si Sir Julio nga yan, paulit-ulit siya na nagsasabi sa akin na kahit anong marinig natin sa labas, huwag natin pansinin eh. Ibig sabihin, malinaw sa kanila na kapag ganitong oras, hindi pwedeng lumabas talaga. Alam nila kung paano mag-ingat. Kaya sinasabi nila sa atin yun. Tapos ngayon yan yung marinig natin, lalabas pa ba tayo? Parehas tayo na iniisip. Baka nililang tayo ng mga narinig natin. Yung bituan, lakas ang katok. Lando! Lando, Narding! Jubel! Gising ba kayo dyan? Kailangan namin ng tulong nyo! Kinuha ng bagwak ang asawa ko! Wala, si Ma'am Glenda yun ah. Si Sir Julio daw kinuha na ano sa labas. Tama ba yung narinig ko? At dito mismo sa loob ng bahay nanggaling yung boses niyan. Totoo kaya yan? Narding! Narding, maawa naman kayo! Tulungan nyo kami! Makasakta siya ng bagwak! Sobrang lakas ng aswang na yun, kaya tulungan natin yung asawa ko! Maawa kayo! Naku, hindi na ito basta guni-guni. Totoo na to. Teka. Hindi namin napigilan si Jubel noon. Mabilis siyang bumaba mula sa kanyang higaan at tumakbo papunta sa pintuan. At nang buksan niya ito, sigurado akong natumba ang maliit na walis na nakabaliktad sa pintuan. Hindi ko man nakita ay alam kong ganon ang nangyari. At totoo nga, bumungad sa harapan niya ang umiiyak na si Ma'am Glenda. Ma'am, ano po ba nangyari? Yung asawa ko! Nagising ako na wala na siya sa tabi ko. Tapos naririnig ko yung boses niya sa labas. Inaatake siya ng bagwak. Isa kasi sa mga kakayahan ng bagwak na hipnotismohin ka para lumabas ka ng bahay kahit tulog ka. At yun ang ginawa niya kay Julio. Kaya alam kong nagising siya na nasa labas na. Nako, bakit nangyayari to? Ano pwede natin gawin? Saglit. May pangontra dito, di ba? Sa loob ng bahay niyo, ma'am. Ang mahirap dun, kahit yung pangontra kayang-kayang harapin ang aswang na yun. Pero kailangan ko talaga ng tulong ninyo. Kahit yung mga pangontra dyan, gamitin na lang natin. Pwede yun. Pasensya na kayong tatlo ha. Wala na akong ibang malalapitan. Kung ganun, tara na. Manong Narding, alam mo naman yung mga pangontra sa aswang, di ba? Ikaw na lang po magsabi kung anong gagawin namin. Susundin lang namin yun. Dahil naging mabait sa amin ang mga taga roon at marami silang babalang nakatulong para maprotektahan kami. Alam namin kailangan namin silang tulungan. Pumunta ako sa kusina at naghanap ng mga bagay na pwedeng gawing panlaban sa nilalang. Gaano man ito kalaki. Si Manong Narding ang nagbilin kung paano ihahanda ang mga yon. Kahit nga nanginginig ang kamay ko habang hawak ang itak na may asin at bawang, naglakas loob ako. Pinatatag ako ng pag-iyak ni Ma'am Glenda dahil kailangan ko siyang tulungan. Oh, ito yung sa akin. Sana naman makalaban tayo. Nakakatakot to eh. Ito rin yung sa akin. Mabuti na lang at marami kayo itak, ma'am. Oo, ito rin yung gagamitin ko. Dito na lang po kayo siguro sa loob, ma'am. Kami na lang po yung harap nun. Hintayin na lang po si Sir Julio dito kapag naligtas na po namin siya. Sigurado ba kayo? Pero ayoko namang ibiwis niyo ang buhay niyo alang-alang lang sa gusto ko. Sasama na lang ako. Tutulong ako. Asawa ko naman yung binibihag niyo sa labas eh. Hindi pwedeng umasa lang ako sa inyo habang humihingi lang naman ako ng tulong. Pero wala naman hong problema sa amin yun eh. Kami na pong bahala dito. Hindi. Sasama ako. Sasama ako sa inyo. Hindi rin namin siya napigilan. Nauna pa nga siyang lumabas sa amin at may dala rin pala siyang sandata. Hinabol lang namin siya dahil baka mapahamak siya. At paglabas namin, pumunta kami sa likod ng bahay. Pero pagdating namin doon ay wala kaming nakitang taong binibihag ng halimaw. Sa halip ay nakita namin ang mismong halimaw. Nakahiwalay, buo at walang hawak na kahit sino. At doon biglang huminto si Ma'am Glenda sa harapan nito. Ma'am, saglit. Delikado po dyan. Bakit po kayo marap sa kanya? Oh,
Ano ba sabi ko? Hindi ba't kaya ko silang palabasin? Ha? Kahit kailan talaga, maaasahan talaga kita, asawa ko! Ano? Naku, parang naisahan tayo. Kailangan natin tumakbo dito. Agad naming naintindihan ng sitwasyon. Tumakbo si Jubel at agad kaming sumunod. Pero nang umikot kami sa kabilang bahagi para makapasok ulit sa bahay, nagulat kami nang makita naming nauna nang nakapasok doon ang aswang. At saan kayo pupunta? Walang kahit sinong tao yung nakakatakas sa amin dito! Walang iya ka! Sino ka? Kakasapat mo yung mag-asawa! Hindi, Manong. Tinawag niya asawa si Ma'am Glenda. Ibig sabihin siya si Sir Julio. Moises, kailangan natin makatakas dito. Tara, nakasalubong natin mismo yung bagwak. Demonyo yung mag-asawang to. Tara na! Tara! Muli nga kaming tumakbo palabas ng gate. Nagawa naming makalabas kahit hinabol kami. Sobrang bigat ng mga yabag ng aswang sa likuran namin. At kahit sino pang hihinaan ng tuhod kapag naririnig ang ganong mga yabag. Lalo na kapag isang halimaw ang humahabol sa'yo. At pagkalabas nga namin ng gate ay wala kaming ibang naisip kundi pumunta sa sasakyan. Agad na sumakay si Jubel at pinaandar ito. Pero nang tuluyan na niyang patakbuhin ang sasakyan, biglang may pumigil dito at parang may humawak sa likuran. Moises, hindi umaalis yung sasakyan natin. Ha? Hannibal! Nasa likuran natin siya! Hawak niya yung sasakyan natin! Walang yan. Niloko nila tayo. Subukan mo pa rin maneho, Jubel. Mas malakas yung kotse natin kaysa sa kanya. Atrasan mo para masaktan! Ganun nga ang ginawa ni Jubel. Inatrasan niya ang aswang hanggang tila naipit ito sa likod. Umangil ang nilalang na parang nasasaktan, kaya agad na umabante ang sasakyan. Pero nang habulin pa rin ito ni Jubel ay nawalan kami ng kontrol at nahulog sa bangin. Pabaliktad na gumulong ang sasakyan pababa at kung saan-saan tumatama ang ulo at katawan ko. Halos mawala na nga ako ng malay at ang tuluyang bumagsak ang sasakyan. Matindi ang sakit sa tagiliran ko. Patuloy akong dumadaing hanggang sa manahimik ang paligid at tanging boses ng halimaw at mga daing naming tatlo ang naririnig ko. Manong, ayos ka lang po ba? Jubel! Uy! Sumagot ka kayo! Uy! Tol, ang sakit na kamay ko. Moises, yung braso ko natusok. Si Manong... Si Manong hindi sumasagot. Hindi kayo makakalis sa lugar na to. May plano pa talaga kayo umalis. Wala kami pinapalagpas dito. Lahat ng gusto kong makuha, kinukuha ko talaga. At walang sino man yung makakadlang sa akin. Buisit, nandiyan na sa... 3 laman. Ang 2, gagawin kong pagkain. At yung isa, gagawin kong alagad. Hoy, aswang! Ang problema, nandito kami! Ano sa tingin mo? Hahayaan kitang may makuha ka? Arian, nakikita mo ba yung mga pinagtatanggol mo? Kahit isa sa mga sinasabi mo, wala silang sinunod. Bakit mo naman sila pagtatanggol? Hindi ba dapat hindi naman sila mahalaga? Wala silang pinapakinggan. Ang gusto lang nila ay sinusunod nila at hindi yung sa'yo! Dahil alam kong minamanipula mo lang sila. Nung nagpanggap kang mabait at kunwari napakarami mong babala. Pero ang totoo, ikaw pala talaga yung traitor! Hindi na yung nakakapagtaka dahil lagi mo naman yung ginagawa! Pero kahit kailan, hindi mo ko kayang pigilan. Tama ako, hindi ba? Kasi hindi mo alam kung paano may papaliwanag sa kanila o paniniwalay sila na ako talaga yung masama at hindi kayo! Alam ko yan! At hinahayaan ko lang din na magpanggap kang mabuti sa harap nila. Pero kung matalino ka, mas matalino kami! Sige mga kasama! Panahon na para patayin ang nilalang na to! Talagang hindi kayo nadadala, no? Ang hilig yung mga harap. Ilang beses na kayo nagsanib pwersa, pero hindi niyo ako kinaya. Ni minsan, hindi niyo ako kaya talunin o patayin.
Sugat lang ang matatamoy sa akin at sakit sa katawan. Tapos ngayon, uulitin niyo na naman. Ano klase pangarap yan? Pangarap na mukhang imposibleng matupad. Pero hindi ibig sabihin na susuko na kami. Sige mga kasama! Sugod! Doon ko napagtanto na napakarami palang tao doon at sabay-sabay nilang inatake ang aswang. Dahil sa ingay ng labanan ay nagising din si Manong Narding. Ako naman ay kumilos habang kinukumbinse ang mga kasama ko na kailangan na naming makatakas. At sakto naman na may batang dumating. Itulungan ko na po kayo. Kailangan niyo makapasok sa bahay namin. O sige, Bata. Maraming salamat ah. Kailangan natin mailabas si Manong Narding. Ikaw po muna yung unahin ko kasi mas madali ka po makuha dyan. Oo, sige. Abala ang aswang sa pakikipaglaban sa mga tao. Samantalang tinutulungan ni Nico si Jubel na makalabas sa sasakyang nakatagilid na sa mga bato. Pero biglang may sumulpot at si Ma'am Glenda yon. Ikaw na bata ka! Sino naman nagsabi sa'yo na matutulungan mo sila? Huwag kang lalapit sa akin kung ayaw mo masaktan. Ako pa talaga yung tinatakot mo? Eh ikaw nga to, kaya ko saktan! Hoy Glenda! Talaga bang kaya mo saktan ang apo ko? Sige, subukan mo! At ibabalik ko yan sa'yo ng doble! Nagpapatawa ka ba, Chang? Ikumpara mo ang lakas ko sa lakas mo! At sa ating dalawa, ikaw ang uugod-ugod! Isang tulak ko lang sa'yo, mahuhulog ka na hanggang sa baba! Kung makapagsalita ka, akala mo naman may ibubuga ka? Magandang ideya nga yan sinabi mong itutulak mo ko sa baba. Oo nga naman, kapag nahulog sa bangin ang katawan ng isang tao, siguradong puro sugat at bali-bali ang buto. At baka nga mamatay pa. Abay, magandang ideya yan ah. Salamat sa ideya, Glenda. Walang iya ka, matanda ka. Bakit mo ako tinulak? Mamamatay ako dito. Hindi! Ang galing niyo po, Lola. Ngayon, pipilay-pilay na po yung demonyita na yon. Napakasama po talaga ng ugali ni tiyahin ko. Doon ko rin napagtanto na magtiyahin pala si na Ma'am Glenda at Aryan. At dahil nga gumulong na pababa ang ginang, agad na tumulong ang maglola kay Jubel para makalabas ng sasakyan. Ako naman ay sinikap kong makalabas. Nang makalabas na si Jubel, kalahati na rin ng katawan ko ang nakataas palabas. Inalalayan nila ako hanggang tuluyan ako makalabas. Pagkatapos ay nagtulungan kaming lahat para mailabas si Manong Narding. Sakto namang nagising siya, kaya hindi kami gaanong nahirapan. Ay, walang ya. Mabuti na lang talaga buhay pa tayo. Pasensya na kayo ha. Nawalan ako ng malay. Lumudugo yung ulo ko tsaka nahihilo ko eh. Pero saglit lang, bakit parang ang igay? Bilisan niyo, sumunod kayo sa akin. Doon kayo sa bahay ko dahil mas ligtas kayo doon. Maraming salamat po. Akala po namin katapusin na namin eh. Magiging katapusan talaga ninyo kung hindi kayo makakapasok agad sa bahay ko. Sa oras na makabawi ulit yung mag-asawa na yan, tapos na kayo. Kaya habang abala pa siya sa mga manunugis na kasama namin, bilisan niyo, sumunod na kayo sa akin. Opo, maraming salamat po. Tara na, Manong Narding. Alalayan na po kita. Nagmadali nga kami pumasok sa loob ng bahay ng matanda. Nang mapansin kami ng aswang, agad siyang tumakbo papunta sa amin. Nagmadali naman ang mga manunugis na harangan siya. Ang mahirap lang sa sitwasyon namin ay mabagal ang kilos namin. Puro kasi kami sugat at may mga tama pa ang katawan namin. Yung tagiliran ko nga noon, parang may nabali pang buto. Pero pinilit kong kumilos ng mabilis dahil alam kong kapag nakapasok kami sa loob ng bahay, ligtas na kami. Talagang naniniwala ako noon na kapag nasa loob na kami ng bahay ng matanda, siguradong ligtas kami. Pero pahirapan pa rin ang paglapit namin. Hindi kayo pwede pumasok dyan! Ikaw, halika dito! Hayop ka! Aray! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako, aswang ka! Lando! Tulungan niyo siya! Huwag niyo siyang kayama ko ah! Hindi ka makakawala sa akin. Kahit mamatay ako, hindi kita mapakawalan! Hindi ako magpapatalo sa iyo, demonyo! Kahit pamatay ka pa, lalabanan kita! Kaluluwa laban sa kaluluwa!
Hindi mo ako kaya! At sa tingin mo hahayaan kitang makuha siya? Alam ko kung anong gagawin mo sa kanya. Kaya ngayon pipigilan na kita! Ano yan? Ano yung ginagamit mo? Masyadong masakit! Walang kahit anong pangutra makakatalab sa akin! Pero bakit masakit yan? Dahil patunay lang yan na mahina ka rin. Hindi sa lahat ng pagkakataon malakas ka. Sigurado kung may kahinaan ka rin. At yun ang tinuklas namin ng hindi mo nalalaman. Kaya ngayon damihin mo pa to! Nabitawan nga ako ng aswang at malakas akong bumagsak sa lupa. Dahilan para mapasigaw ako sa sakit. Napilayan ng mga braso at tuhod ko, lalo na't bato ang naluhuran ko. Tinakbo ko ni na Jubel at ng matanda para tulungan. At sa liwanag ng buwan, nakita ko ang batang umaalalay kay Manong Narding. Panayang lingon ito sa akin at halatang nag-aalala habang inaakay siya ng bata pabalik sa bahay. Nang makita ko ang ligtas na siya, ibinaling ko na lang ang atensyon sa sarili kong mga sugat. Bilis, Tol! Halika! Kailangan mo makapasok sa loob! Nakuha niya yung buko. Ramdam ko yung pagbunot niya. Hayaan mo na yun! Buko lang yun! Ang importante, makapasok tayo sa bahay! Diyan ka sa kabila, iho! Aalalayan natin siyang makapasok sa bahay! Opo! Sige, Tol. Sikapin mo makalakad para maipasok ka namin sa loob. Oo. Gagawin ko. Habang papasok nga kami sa loob ng bahay, ay naririnig namin ang matinding angil ng aswang na pinagtutulungan ng mga manunugis. Para bang unti-unti na itong nawawala ng laban at pinipilit na lamang nilang mapabagsak. Pagpasok nga namin sa bahay, agad akong pinaupo. 3 kaming sugatan, pero mas nakakakilos pa si Jubel kumpara sa amin ni Manong Narding. Sandali lang ha, kukuha ako ng gamot para sa inyo. Nico, kunin mo yung planggana sa kusina. Lagyan mo ng maligamgam na tubig, bilisan mo. Opo, Lola. Mabuti na lang talaga at nakuha ka namin. Natakot ako baka saksakin ka niya gamit yung mahaba niya kuko eh. Ako rin po. Kaya ako pumalag kanina para hindi niya magawa yun. Grabe ito pinagdaanan natin. Parang hindi na talaga normal to. Aba, sino ba nagsabi normal to? Walang normal sa ganito sitwasyon, no? Para sa akin, parang isa to sa walang awang pangyayari na hinayaan maranasan natin. Minsan napapatanong talaga ako eh. Ano ba kasalanan ko? Ikalma lang po, Manong. Malalagpasan din po natin to. Kaya nga kahit sinasabi ko simula pa nung bata ko hanggang sa tumanda ako ni minsan, hindi ako nakakita na aswang. Hindi ko rin naman pinangarap na makakita dahil alam ko sa sarili ko na hindi ko kakayanin eh. Bukas mo, kahit anong mangyari, uuwi po tayo, Manong. Pero yung sasakyan natin, sira na tapos sasabangin. Paano natin iakit yun? Gumawa tayo ng paraan kapag medyo maayos na tayo. Isa palagay ko, tiisin na muna natin itong nararamdaman natin ngayon. Ramdam ko yung pilay ko sa paa ko eh. Hindi nga nagtagal ay bumalik ang matanda at dala ang mga gamot na gagamitin niya sa amin. Bumalik din si Nico at dala ang planggana na may maligamgam na tubig. Nagtulungan ng maglola na gamutin kami. Mabuti na nga lang, marunong din si Nico. Si Lola Anda naman ang naghilot sa amin. Halos mapaihina nga ako sa sakit nang hawakan niya yung paa ko. Inuna niya akong gamutin dahil talagang napilay ng husto ang paa ko. O iho, makakalakad ka na bukas ha. Pero may problema din dito sa kamay mo, oh. Nakikita kong hindi normal yan. Pero mamaya na yan. Magpahinga ka na lang muna. Aasikasuhin ko naman ngayon yung kasama mo. Opo, maraming salamat po. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito klase sakit. Halos hindi ko na po kaya. Walang yato. Nanlalabo talaga yung paningin ko. Ang importante, may balik ka na sa ayos. Mahirap yan kapag pinatagal. Oo, tama ka. Mahirap ang pilay kapag pinabayaan yan. Lalo na kapag nagkaroon ng laman sa pagitan ng mga buto na hindi maaayos ang pagkakahanay. Kaya habang maaga pa, kailangan talagang maagapan. Swerte kayo, nandito ako. Ngayon eh, huminga ka muna ha. Hey, sandali. Hinga lang ako. Baka hindi ko kayanin eh. Hinga lang ako. Saglit lang ha. Kitang-kita
nakita ang takot ni Manong Narding nang ayusin ni Lola Anda ang pilay niyang binte. Agad nitong ibinalik sa tamang posisyon ang buto, dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Sunod na ginamot si Jubel na mas magaan ang pilay. Ako naman ang sumunod para sa braso ko. At halos himatayin nga ako sa sakit, pero tiniis ko yon para gumaling. Matapos namang maayos ang mga buto naming nalihis, pinahiga kami ni Lola Anda. Sa labas ay patuloy ang ingay ng mga manunugis na parang katatapos lang ng isang laban. At maya-maya pa, pumasok si Aryan. Lola Anda, kumusta po kayo? Kumusta na rin po sila? Maayos na sila, iha. Kumalma ka na, ha? Nagamot ko na rin ang mga sugat nila. Nahugasan ko na ng maligamgam na tubig at naibalik ko na rin sa ayos sa mga pilay nila. Pero, kumusta pala si Julio? Ano, nakatakas na naman ba siya? Wala na po, Lola. Talagang nadali siya ngayon. Nasa labas yung katawan niya. At kinabukasan alam ko maglalaho na rin yon. Wala na siya? Napatay niyo? Wala na. Pero hindi ibig sabihin nun tapos na ang problema. Kahit patay na ang bagwak, gaganti pa rin siya sa pamamagitan ng ritual. May ritual yung kaluluwa niya. At yun yung pinakamahirap sa lahat. Mahirap yung takasan. Baka yun yung paraan niya. Baka ako mapuruan nito kasi nabunutan niya ako ng buhok eh. Kung ganon, iyo, kailangan din kitang dasyanan. Kailangan nating protektahan kalaban sa ritual niya dahil mahirap yan. Talaga susubukan kanyang patayin kahit kaluluwa lang siya. Kinabahan ako sa sinabi niya. Dahil para sa akin, kung kayang saktan ng isang kaluluwa ang isang buhay na tao, talagang wala akong laban. Ang ginawa ko na lang noon ay ibuhos ang tiwala ko sa maglola. Kahit ng gabing yon, isinagawa nila ang ritual kasama ang mga manunugis. Binigyan nila ako ng proteksyon. Isang bagay na hindi ko alam kung talagang gagana. Dasal yun at hindi ko alam kung paano ko hahawakan ang sarili ko dahil sa sobrang takot. Siguro kailangan ko na lang talagang magtiwala. At matapos ang ritual ng gabing yon, kinausap ako ni Lola Anda. Makinig ka sa akin, iho. Ang aswang na bagwak, kaya kanyang saktan kahit isa na lang siyang kaluluwa. Kaya kanyang guluhin. Pero yung ginawa namin sa'yo, pinapataas nito ang posibilidad na mahirapan siya gawin yun sa'yo. Pero hanggang kailan yan? Kaluluwa yan, hindi ba? Habang may mga tao nabubuhay sa mundo, nandito pa rin yung kaluluwa niya kahit gaano pang katagal. May isa pang paraan. Kailangan nating mahanap yung bagay kung saan niya inilagay ang ritual. At yung bagay na yun na kailangan nating sunugin. Eh kung ganun po, mahirapan po tayong hanapin yun. Mahirap lang yun kung hindi ka mag-iisip ng maayos. Kung wala kang ideya kung ano talaga ang bagay na kailangan mo sunugin. Pero kung tutuusin, madali lang yun. Ang laki-laki ng bahay nila sa taas, di ba? Kapag sinunog yun, siguradong wala siyang laban doon. Yan ang tanong, nandun ba yung ritual niya? Hindi ako eksperto sa aswang pero ni minsan, hindi ko minamalit yung kalaban ko. Kahit gaano pa kamangmang ang tingin ko sa kalaban, hindi ko talaga siya mamalitin. Malaking posibilidad na maisahan niya tayo. Paano kung wala sa mansyon yung ritual na tinutukoy niyo? Talagang mahirap isipin kung saan niya itinago ang bagay na yon. Pero nang gabing yon, hinayaan ko na lang ang sarili kong makapagpahinga. Hindi na rin kami nag-usap ng mahaba dahil halos lahat kami ay pagod at kailangan talaga ng sapat na pahinga. Nakatulog ako ng gabing yon. Pero kinabukasan, inaapoy ako ng lagnat. Sina Manong Narding at Jubel naman ay maayos. Naku, tol, ang taas ng lagnat mo. Abay, halos mas malala pa yung kalagayan ko sa iyo nung nakaraan ah. Pero ikaw pa talaga yung tinamaan ng lagnat. Ewan ko ba, Manong? Ang bigat ng talukap ng mga mata ko eh. Nahihirapan din po akong huminga. Parang gusto ko po sumuka. Eh, saglit lang. Tatawagin ko lang si Lola Anda. Nang suriin nga ako ng matanda ay sinabi niyang tumatalab na sa akin ang ganti ng bagwak. Hindi magtatagal, isa sa amin ang susunod na lalagnatin. Kaya kailangan nilang maghanda. At sa kasamaang palad, si Nico ang tinamaan. Nagkagulo sila nang bigla itong himatayin, kaya nagsimula na ring matakot ang lahat. Ako naman dahil nakahiga ay may kung anong boses ako naririnig. Isang bulong na hindi ko maintindihan, pero malakas at nakakakilabot.
Hanggang sa may narinig akong malinaw na salita. Sumama ka na sa akin! Walang sasama sa'yo. Lumayo ka sa isip ko. Lumayo ka sa paligid ko. Tol, ano ba sinasabi mo? Jabel, nakakarinig ako ng bulong. Parang nasa mismo tenga ko. Akala ko ba hindi na ako tatablan? Ang sinabi namin na bibigyan ka ng proteksyon at mahihirapan siyang saktan ka. Pero hindi namin sinabi na hindi ka tatablan. Sigurado ako, nahirapan siyang gawin yan sa'yo dahil nagawa mo pa siyang sagutin. Ibig sabihin lang yan, hindi ganun kalakas ang ipinataw niyang ritual. Naubos ang lakas niya sa pagsisikap na maipasok yung ritual niya sa'yo. Anong gagawin kapag ganito? Ayaw niya tumigil eh. Naiinis na ako marinig yung boses niya. Basta labanan mo lang siya. Kapag nakaramdam ka ng takot, yun ang magiging sandata niya. Nagbibigay ng lakas sa kanya yung takot mo, kaya wag na wag kang matatakot. Isipin mo kayang-kaya mo siyang labanan. Hindi mo ako kayang labanan. Wala kang magagawa. Magsimula ka na magsisisi dahil masyado ka matapang. Kahit anong gawin mo, mahahatak at mahahatak din kita! Diyan ka nagkakamali. Subukan mo atakin ako. Bakit hindi mo ako mahila ngayon pa lang? Kagaya nga ng sinabi ni Arya na isinikap kong maging matapang. Inisip kong mas malakas ako kaysa sa kanya. Hindi ko hinayaang sakupin ako ng takot. Habang paulit-ulit kong iniisip na mas malakas ako, lalo kong nararamdaman ang tapang ko. Oh, ano? Kaya mo ako? Kung kaya mo ako, bakit nandito ka pa rin? Bakit pilit mo pa rin ako inihila? Bakit ka nangihina? Hindi mo ako kaya, Sir Julio! Oh, si Nico! Nakinginig si Nico! Lola! Lola, lapitan niyo po si Nico! Sandali lang, Nico, apo! Labanan mo yan! Narinig mo yung ginagawa ni Kuya Nando, magayahin mo yun! Huwag mong hahayaang labunin ka ng takot, labanan mo siya! Bakit ka lumipat sa bata, aswang? Kasi yan lang yung kaya mo! Ako yung harapin mo! Ako yung kulay mo! Lumipat ka sa akin! Huwag sa bata! Malahimik ka! Malahimik ka! Bakit ako mananahimik? Sa akin ka magpakita! Huwag sa bata! Duwag ka, duwag! Malahimik ka kung ayaw mo tumigil, tutuluyan kita! Dahil nga sa galit niya, ay bigla akong hindi makahinga. Para bang may pumipisil sa leeg ko. Nagpumiglas ako at nag-alala yung mga kasama ko. Pero habang ganun ang sitwasyon, pinili ko na lang tumawa. Gusto kong lalo siyang manghina at ramdam kong habang inaasar ko siya at nagpapakatapang ako. Lalo siyang nahihirapang kumilos at parang nawawala ng lakas na gawin ang ritual niya. Narinig ko ulit ang mga bulong niya na hindi ko maintindihan. Para bang may inuusal siyang orasyon. Kahit nga hindi ako makahinga, sinikap kong guluhin ang pag-uusal niya. Hanggang sa biglang sumagi sa isip ko ang isang lugar. May tubig, may bato sa gitna, at madilim sa bandang itaas. Para bang may mga bilog-bilog na nakapaligid. Dahil nga malinaw na malinaw ko itong nakita sa isip ko, sinabi ko agad sa kanila. Nasa takikan ng mga tubig! Ano ka ngayon, ha? Sa kanilang kaluluwa! Wala ka kaya ng protektahan ng teritoryo mo! At paano mo nasisiguro nandun ako? Wala kang pruweba! Wala kang alam kung ano yung nakikita ko! Malalaman mo rin niya, Julio! Nakita niya! Nasa mga tangke sa itaas! Nandun yung ritual niya! Doon! Sa may bato sa kita! Nandoon! Wala doon! Nagkakamali ka! Wala yun doon! Wala ka lang magagawa dahil nakita ko na! Nandoon! Saka ko naramdaman ng pag-alis ng kamay ni Lola Anda sa noo ko. At dun ko nalaman na may ginagawa pala siya. Kaya ako nakikita ang bagay na yon. May inilagay pala siya sa noo ko at yun ang dahilan kung bakit napunta ang isip ko sa lugar na yon. Sa isip ko lang, pero alam ko ang bawat sulok nito sa loob ng masukal na gubat. At dahil doon, kumilos ang mga manunugis. Naririnig ko pa rin ang boses ni Julio sa tenga ko. Galit na galit. Wala pang isang oras ang lumipas nang makarinig ako ng malakas na pagsabog sa taas. At kasunod ang lagaslas ng tubig na parang biglang bumaha doon. Naririnig ko ang sigaw ni Julio. Sabihin na nating isa na lang siyang kaluluwa. Pero naririnig ko kung gaano siya nagdurusa. At kasabay nun, puro pagmumura ang narinig ko mula sa kanya. Tuluyan nang nawala ang takot sa katawan ko.
At wala na akong ibang naramdaman kundi tagumpay. Unti-unting naglaho ang boses niya sa tenga ko hanggang sa mapalitan yon ng mga boses ng mga taong nasa paligid ko. Lola, ayos lang ba siya? Sobrang pinagpawisan siya at saka namumutla oh. Baka mamaya kung ano mangyari sa kanya. Hindi, huwag kayong mag-alala. Lumalaban lang ang ulirat niya sa aswang. Nagpapawis siya dahil doon. Oh, ayan, bumabalik na yung kulay ng mukha niya. Oo nga po, Lola. Kahit si Nico, hindi na rin siya ganun kaputla. Ibig sabihin, tama yung sinabi niya. Nandun sa mga tangke ng tubig yung ritual ng bagwak. Kaya pala parang kakaiba yung water supply ng mga tao sa baba. Nasa itaas ang mga water tank. Kasama lang pala yun sa pagpapalusot niya. At ngayon ko lang din naintindihan kung bakit nasa taas yung mga tangke ng tubig na yun. Dahil hindi nga naman pwedeng tamaan ng sikat ng araw ang ritual. At kailangan patakpan yung batong tinutukoy ni Lando sa gitna. Dahil kahit sinong tao, kahit magtaka, hindi maiisip na ganun pala yung dahilan nun eh. Na yung mga water tanks mismo yung nagsisilbing proteksyon ng ritual niya. Ate, may sakit po ng ulo ko. Oh, nagising si Nico. Ako, si Lando din. Aba, maraming salamat at namulat yung mata mo. Kamusta yung pakiramdam mo? Saglit lang, Lando. Huwag ka bumangon. Pero huli na dahil nakabangon na ako. Bigla na lang nawala ang masamang pakiramdam ko. Pero nang makapako ang sarili ko, mainit pa rin ako at nilalagnat. Ganon din ang batang si Nico. Pero kahit nga may lagnat ay nakakaya na niyang buhatin ang sarili niya. Hindi naman nagtagal. Bumalik ang mga manunugis at sinabi nilang pinasabog nila ang bato kung saan naroon ang ritual. May nakita raw silang kakaibang kahon doon na halatang sadyang idinikit. At yun ang pinasabog nila. At yun ang tuluyang sumira sa ritual. At dahil doon nga ay tuluyan ng nawala ang kapangyarihan ng aswang. Wala na siyang kakayahang manakit ng tao kahit patay na siya. Nanatili kami ng 2 araw sa lugar na yon. At sa loob ng 2 araw, talagang nagpahinga at nagpagaling ako. Lubos naman akong nagpapasalamat sa maglola at sa mga kasama nilang manunugis sa lahat ng tulong na ibinigay nila sa amin. Wala sa aming 3 ang nawala at makakauwi kaming kompleto. Nako, kung hindi dahil sa inyo, baka hindi kami nakaligtas sa aswang na yon. Sobrang nagpapasalamat talaga kami sa tulog nyo. At hindi ako nagkamaling makinig sa'yo, Arian. Wala po yun, Manong. Maraming salamat din po sa pagtitiwala nyo. Marami na po nabiktima yung aswang na yun eh. Bawat taong pumupunta dun, hindi naman nakikinig sa amin. Kayo lang talaga yung nakinig at gumawa ng paraan para makaligtas. At kayo rin po yung naging dahilan kung bakit natapos na namin siya. Pero, o nga pala, si Ma'am Glenda, alam kong gumulong siya pababa. Kamusta na pala siya? Si Chang Glenda? Alam ko buhay pa yun. Kasi kung patay na siya, dapat nakita siya dun sa baba. Pinuntahan na rin siya ng mga kasama ko pero wala siya dun eh. At kung buhay man siya, sigurado ako natatauhan na rin yun ngayon. Kumampi lang naman siya sa asawa niya dahil sa ritual eh. Pero ngayon nawala na yung ritual. Babalik siya sa bahay niya at aalis para sumama sa mga anak nila. Pero bakit yung asawa nila yung naging aswang at hindi siya? Naalala niyo ba? Ang target ng aswang ay si Lando. Ganon din ang nangyari sa asawa ni Glenda. Naging target din siya noon at nagtagumpay ang aswang. Kaya nailipat sa kanya ang orasyon at ritual ng kaliwa. Ritual po na kaliwa? Oo, yun ang paraan ng aswang na bagwak. Lilipat siya sa katawan ng isang tao at mananatili ang sarili niyang pagkatao. Halimbawa, nakuha si Lando. Maaaring maaalala pa rin niya ang mga alaala ni Lando. Pero hindi na si Lando ang may kontrol sa isip at katawan niya. Ganon ang mangyayari. Kaya ang asawa ni Glenda, hindi na talaga yon ang asawa niya. Mabuti pala at hindi siya sinaktan ng asawa niya. Dahil nga mapapakinabangan niya ito. Sinikap naming maagapan ng asawa niya noon. Pero hindi na namin nagawa. Ilang taon kaming gumawa ng paraan para matalo siya. At kaming mga manunugis, halos pinangarap na naming mapuksa siya. Pero mabuti na nga lang at sa tulong ninyo, nagawa namin siyang tapusin. At iho, Lando,
Mabuti na lang talaga at malakas ka. Hindi ka niya nadaig. May malakas kang personalidad na kayang lumaban sa ganong klaseng nilalang. Kasi po, Lola, isa lang talaga yung dahilan kung bakit kailangan ko lumaban eh. Ayoko pong mamatay. Kaya lahat ng lakas na meron ako talagang binuhos ko. Kung kailangan ko pong baliwalain yung takot, talagang gagawin ko yun. Kapag inisip ko na hindi ako takot, sumusunod po talaga yung damdamin ko eh. Unti-unti pong nawawala yung takot na nararamdaman ko sa katawan ko. Kaya nga hanga talaga ako sa iyo, iho. Maraming salamat sa tapang mong yan. Kakaiba ka talaga. Hindi po, mas maraming salamat po talaga sa inyo, Lola. Hindi po dahil sa inyo, ewan ko na lang. Baka mamaya nasa impyerno na kaming tatlo ngayon. Ay nako, ang problema na lang natin ngayon, paano natin ipapaliwanag ito sa trabaho natin? Siguro po, Manong, sapat na po yung sabihin nyo na nadisgrasya na lang kayo. Halata naman po sa inyo eh. Puro kayo pili at mga sugat oh. Hindi nyo na po siguro kailangan magkwento ng mahaba. Nadisgrasya kayo, ayun, ayos na yun. Lalo na, di ba, umuulan naman. May intindihan naman po siguro yun ang pinagtatrabahuhan nyo, di ba? Oo nga naman, Manong. Ganun na lang yung sabihin natin. Pag-uwi namin ay sinabi namin sa trabaho na nadulas kami at hindi kinaya ang sobrang taas at hirap ng lugar. Kaya ibang grupo ang ipinadala para ipagpatuloy ang pagkakabit ng kuryente. Natuloy naman ang trabaho matapos silang makausap ni Ma'am Glenda. Napatuloy pa ring nanirahan sa mansyon, kasama ang anak niyang nag-aalaga sa kanya dahil madalas daw siyang matroma. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari. Parang kahapon lang, at tuwing naaalala ko yon, bumabalik ang takot kahit wala namang panganib na nangyayari sa akin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clar at Sir Jay. Maraming salamat po sa pag-ere nito. God bless po sa channel nyo at more power po. Ako po muli ito, si Lando. Lubos na gumagalang. Oops, teka lang, Kaingaw. Bago ka umalis, bago ka lumihit sa next video, please, palike naman muna nitong video na to and subscribe naman kayo para Umabot sa lahat ng Kaingaw natin. Oh, please, Kaingaw. And anyways, ano masasabi niyo sa kwento natin? Comment po kayo dyan. Grabe nangyari sa kanila, no? Grabe, no? Sobrang and talagang sakto sa panahon natin eh. Oh, maulan. Tsaka wala laging kuryente. Yun lang. Ayun, anyways, Kaingaw, yung please, palike, Like, para share, and comment, and syempre subscribe. natutuwa kami na nakabalik na ulit yung Yes. Bangot Diaries and patuloy po kaming e-ere and thank you po talaga sa inyo. Maraming salamat. Next time po ulit. Bye-bye.